Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at last week, katulad ng nabanggit natin, pinag-aaralan natin ang ating pagkakaiba sa ibang mananampalataya o pananampalataya at mga denominasyon. Pero bago yun, tayo po ay muling humiling ng tulong sa ating Panginoon at samahan tayo sa ating pag-aaral. Mga dakila, salamat po sa inyo. Samahan niyo po muli ang inyong iglesia na pag-aralan ng mga bagay na ito. Tunay na ito'y merong kalaliman at kahirapan na unawain. Ngunit alam po namin ang inyong biyaya ay palaging nandyan sa amin. At nawa, samahan niyo po kami maunawaan ang mga bagay na ito. Itong aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last Sunday na pag-aralan natin na tayo ay naniniwala sa tinatawag na Orthodox teaching. Orthodox teaching na pag-aralan natin, ito'y tama at maayos na pagtuturo. At ito po'y mga paniniwala na na-establish na noong unang 400 years ng ating church history. Tama? Ito yung ating napag-aralan last Sunday. So sa under ng Orthodox teaching, marami po yan ang mga pagtuturo. At ito yung ating pag-aaralan sa mga susunod na linggo. Ngayon, ang kahalagahan po ng mga unang taon sa church history, kung bakit napakahalaga o dapat unawain natin, alamin natin yung mga pagtuturo noon, kasi doon tayo makakasiguro na yung ating pinangahawakang mga doktrina ay tunay na nagmula kay Kristo. No? Kasi kailan namatay si Kristo? December 25? Hindi, pinanganak pala yun. Kailan? AD 33, kadalasan ang binabanggit, no? Simula noon, AD 33 hanggang sa AD 400, ito po yung mga unang taon ng ating iglesia, no? So, yung unang taon ng ating iglesia. At mahalaga na pag-aralan din ng mga katuruan sa unang 400 years, kasi dito na simula o meron tayong kasiguruduhan na yung ating mga pinag-aaralan ay tunay nga nagaling kay Kristo. Kasi si Kristo nagturo ng mga mga apostol, no? Yan ang apostol. 12. At yung mga apostol na yon ay meron din po silang mga kanya-kanyang mga disipulo. At yung po yung mga tinatawag natin kadalasan ng mga church fathers. No? Yan, sila Polycarp, yung mga bagay na yan. Hindi natin pag-aaralan isa dahil masyado silang madami at hindi natin sa bibigyan ng pansin. Pero napakahalaga na malaman natin kung ano yung tinuro nila. Kasi sila yung pinaka malapit doon na turo ni Kristo. At yun po ang kahalagan ng first 400 years. 100 years na ito, naglabasan din po lahat ng mga maling aral. At yung mga maling aral na yun, mapag-aaralan natin sa mga susunod, hanggang ngayon ay nandito pa din. O makikita at maririnig pa rin natin sila. At ito po'y winarningan na din, no? Nagbigay ng warning ang ating Panginoon. No? Sinabi ng Panginoon, pag siya'y nawala, darating yung mga bulaang puro, bulaang Kristo, at yun nga ang ating nakita. Ngayon, dahil marami pong maling aral, naglabasan o nagkaroon po ng mga marami ding debate. Madaming pag-aaral, madaming debate. At sa biyaya, sa maraming pag-aaral at debate, hindi po naging malabo ang ating pinangahawakang pananampalataya. Bagkus, kabila nun, sa lahat ng mga debate pag-aaral ngayon, lalo pang naging maliwanag yung ating pinaniniwalaan. At ginamit ng Diyos yung mga mula sa apostol, patungo sa mga church fathers at sa mga susunod pa. Ngayon, ang kagandahan po ng debate, katulad na sabi ko, yung pakikipaglaban sa maling katuruan ay yung ating pananampalataya ay hindi po dahil sa bulag na pananampalataya, kundi isa po itong informed o yung pinag-isipang pananampalataya. Alam niyo po yung bulag na pananampalataya, sabihin ko na tumalon kayo dito, hindi kayo mamamatay, tapos tumalon kayo. Yun po yung tinatawag natin na bulag na pananampalataya. Pero pag sinabi ko sa inyo na tumalon kayo, huwag kayong tumalon dito kasi sa baba nito madaming mga pating. Ngayon, gagawin ninyo, tatalon pa rin po ba kayo?
O may lumapit? Hindi na, syempre. Kasi meron na kayong inform na decision na hindi dapat kayo tumalon dito dahil meron ngang mga pating. So, ganun po pagdating natin sa debate o sa mga pag-aaral, meron tayong aral, meron tayong pananampalataya. Pag merong lumapit na maling aral, maling pananampalataya, kaya natin silang labanan. Kaya natin silang ayawan. Bakit? Kasi meron tayong tunay na kaalam sa salita ng Diyos. Ngayon, nabanggit ko ito bilang paghahanda sa ating pag-aaralan ngayong hapon na, no? At hapon, no? Kasi dito sa ating pag-aaral, alam ko inaantok tayo, no? Pero paandarin natin, kailangan natin paandarin yung ating mga isipan. So, handa yun. Amen. Created game. Pero pamilyar naman sa atin ito eh. Isa sa pinakapangunahing pagkakaiba natin sa ibang pananampalataya ay tayong mga Reformed Baptist ay tinatawag na Trinitarian. Sabihin, tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay Trinidad. Ang Trinidad, yan ba sila Joel at si Jem? Ano yung Trinidad? No, yun ang ating, kung mababasa ninyo doon sa ating binibigay kong handout sa likod, yan po yung tawag nating, di ba, yung pagpapahayag ng pananampalataya. Lagi nandyan, sumasampalataya ako sa Ama, sumasampalataya din ako sa Kristo, pagdating sa dulo, kahit ando sumasampalataya ako sa banal na Espiritu. So, hindi po yan mantra. No? Hindi alam niyo po yung mantra. Sa yoga kasi yun ang sinasabi. Yan ang mantra. Hindi po yan mantra kapag nagsasalita tayo niyan. Ipinapahayag po natin yung orthodox teaching o yung katuruan na nagmula sa mga apostol. Kaya tinawag na Apostles' Creed. Pagtuturo na galing sa mga apostol. Kaya yung mga Katoliko, kung may kakilala kayong Katoliko, alam yan. Kabisado nga nila yan, tayo hindi kabisado eh. Pero kabisado nila yon. Bakit? Kasi yung orthodox teaching doon. Okay? So, yung Trinidad, alam na natin, no? Ilang persona ng Diyos? Kaya ang tinawag na Trinidad. Ilang Diyos? Sigurado kayo? Sinong hindi? Okay. Yan yung pinaka-basic nating paniniwala dyan. Hindi po tatlo ang Diyos, kundi tatlong persona. At yung tatlong persona na ito, sino-sino? Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Okay? At itong tatlong ito ay pantay-pantay, alam natin, no? Pantay-pantay, hindi ito imbento. Pero, tanong ko sa inyo, paano tayo napunta dun? May mababasa pa yung Trinidad sa Bible? Wala. Pero paano tayo napunta dun? Paano kung may nagtanong sa inyo? Brother, sister. Hindi kayo brother, sister. Uy, psst. Di ba Trinitarian ka? Paano kayo napunta doon sa Trinity? Wala naman ako nababasang Trinity sa Bible. Ano yung sasagot natin? Sinong gusto mag-try? Hindi po buong Bible, ha? Yung sinabi niya dun sa ngalaga ng umayo kayo at pangalan sa bungad sa mundo yung kanyang mga salita sa mga pangalan niyo Ama sa anak Bautismuhan. Sila sa pangalan sa anak. Pwede natin gamitin yun. So kung wala pa kayong nakahandang bala, pwede nyo gamitin yun. Pero ano pa? Sino pang gusto mag-try? Genesis. Ano pa? Yung As. Hindi ba? Pastor, padadalawin ko na lang sila dito. Ano? Wala gusto mag-try maliban doon? Nung nanalangin si Jesus Christ na sa Ama, tapos dalawa lang yun.
Bumaba yung banal na Diyos. So, pwede natin gamitin mga verses yun, no? So, anong pinupunto ko dito mga kapatid? Tayo, pinagtatanggol natin yung ating pananampalataya, naniniwala tayo sa Trinity kasi nababasa natin ang salita ng Diyos. Kaya lagi natin tatandaan yung mga kapatid. Bakit tayo naniniwala sa Trinidad? Bakit tayo ipaglalaban ng Trinidad? Kasi nababasa natin sa salita ng Diyos. Okay? At bibigyan ko kayo, at nakita ko lang din to, hindi sa akin ito. Ano? Pag nakita natin ng Bible, may makikita tayo itong hands. Dali lang alalahanin, no? Hands. Pag binasa natin yung Bible, yung tatlong persona, ang ibinibigay sa kanyang honor, ang Tagalog ng honor, kangalan, pantay-pantay sila. Kung anong ibinigay sa Ama, yun din ang ibinibigay sa Anak, at yun din ang binibigay sa Banal na Espiritu. Ayon sa salita ng Diyos. Pangalawa, attributes. Ano yung attributes sa Tagalog? Katangian. No? Pagka pinapakilala ang Diyos Ama, makikita natin yung katangian na ibinibigay sa Ama, yun din ang ibinibigay sa Banal na Espiritu. Pag binasa natin ng Bible. Pangatlo, makita natin yun yung names. Ano yung Tagalog ng names? Pangalan. Pagkakita natin na dinidescribe yung Ama, o pinapangalan ng Ama, yung Anak, ang Espiritu Santo, ibinibigay sa kanila pantay-pantay na pangalan. For example, si Jesus Christ, mahalala natin, sinabi niyang I am. At yung I am na nagaling kay sa Old Testament sa Ama. Nagbabasa ba kayo ng Bible ninyo? Ano pa? Deeds, mga gawa. No? Makikita natin yung paggawa ng Ama, paggawa ng Anak, at paggawa ng Banal na Espiritu, halos pantay-pantay. Sino nagliligtas sa atin? Sino nagliligtas sa atin? Ang Ama. Bakit? Siya ang nagbigay ng Anak. Sino nagliligtas sa atin? Si Kristo. Bakit? Walang pangalan sa langit, sa ibabaw ng lupa, maliban kay Kristo na makapagliligtas. Sino nagliligtas sa atin? Banal na Espiritu. Bakit? Siya nagbabago ng ating puso. Nakakawanan niyo mga kapatid? Sa huli, yung seat. Ano yung seat sa Tagalog? Upuan. O, sabihin natin trono. No? Ang pagsamba sa Ama, pagsamba sa Banal na Espiritu, pagsamba kay Kristo, pantay-pantay kapag binabasa natin ang salita ng Diyos. Okay? So, itong pwede natin gamitin, hands, mga kamay. No? Kung wala pa kayong gamit na bala, pwede natin gamitin yung mga ginamit. Pero, ang pinakapunto ko dito mga kapatid, kaya tayo napunta sa Trinitarian Doctrine, kung bakit tayo naniniwala dito, dahil nakita natin sa salita ng Diyos. Napantay-pantay sila, pare-pareha sila ng ginagawa, ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga seat, kanilang upuan, ang paglilingkod, ang pagsamba sa kanila ay ibinibigay sa tatlong ito. Okay? Ngayon, sa kabila po ng pagkakapantay-pantay, mababasa rin natin na sila ay magkakaiba. Napansin niyo po ba yun mga kapatid? Sana napansin ninyo kasi si Kristo hindi tinawag na Ama. Siya ay tinawag na Anak. At ang Banal na Espiritu ay hindi tinawag na Ama, siya ay tinawag na Espiritu. Inulit ko lang. Binaligtad ko lang. Tinignan ko kung nakikinig tayo. No? So, paano yun? Paano yun? Kung pantay-pantay sila, so wala tayong problema kung pantay-pantay sila. Kasi isa lang naman ang problema, pag binasa rin natin, magkakaiba sila. Ibig ba nun, meron na tayong tatlong Diyos. Pero alam natin sa salita ng Diyos na meron lamang iisang. Ito po yung pinagdadebatihan at pinag-aaralan ng mga mananampalataya ng mga nauna sa atin. For 400 years, ang pinagprotektahan nila na meron lamang iisang Diyos. At yung iisang Diyos na yon, makikita natin ang kanyang person. Okay? So, ang pagkakapantay-pantay po, okay na po ba ito? Ang pagkakapantay-pantay ng tatlong persona
pantay, ay hindi po nangangahulugan. Alam niyo ba yung sabihin nito? Not equal. Kasi may, ganyan. Not equal. Okay? Hindi porket sila ay pantay, ay ibig sabihin na sila, pantay sila, pero hindi sila pare-pareho. Okay? Pareho sila in a sense ng kanilang essence of being, pero sila ay iba sa kanilang persona. Bakit ba nakalimutan ko yun? Persona po yan, ano? Ano yung essence of being? Sino nakakalam? Sino gusto mag-try? Amoy ba yan? Essence? Ano yan? Ha? Ito po yung tumutukoy sa ano? Ano siya? Ano ka? Ano tayo? Kala ko ba eh? Ano tayo? Tayo ay human. Ano ang Diyos? Siya ay divine being. Yan ang proper term, no? Proper term, divine being. No? Pero pag tinukoy po natin ang persona, ito po ay tumutukoy sa tanong na sino. Okay? Pagdating po sa being, ano? Pagdating sa persona, sino. So pag sinabi po natin ano ang Diyos, siya ay iisang Diyos. Pero sino ang Diyos? Siya ay tatlong persona. Okay? So, hindi po ito, pag-aaralan natin yung logic nito sa next Sunday, yung kanyang, kasi hindi pwedeng ang A ay A, tapos ang, basta pag-aaralan natin. Ang alalahanin lang natin mga kapatid, ang Diyos ay isa, pero pag tinanong natin sino, siya yung tatlong persona. Okay? Kaya tumutukoy sa sino at sa ano. So, hindi siya magkalaban. So, pwede natin gamitin yan. Anong kahalagahan ng tatlong persona ng Diyos? Naalala natin, kung mababasa natin sa 1 John chapter 4 verse 8, ang sinabi doon, ang Diyos ay pag-ibig. Alas na yan? Ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon sa pag-ibig po, kailangan ng merong tinatawag na ay, tagalogin ko na lang ng ano. Ay, wala po dito, parang na. Okay na? Makabisado. Okay na. Okay? Sa pag-ibig, kailangan po ng mga single dyan, anong kailangan? Nang umiibig. Sa pag-ibig, no? Kung meron umiibig, meron ding masasaktan. Mga broken dyan. Okay? So, sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon ang tanong ko sa inyo, ang Diyos ay pag-ibig at iisang persona lamang, sinong iniibig niya bago niya nilikha ang sanlibutan? Kanya ilan. Wala pa. Ulitin ko, ha? Kung ang Diyos ay pag-ibig at iisang persona, sino ang kanyang iniibig bago tinatag ang sanlibutan? Sarili niya? Trick question to. Kung ang Diyos ay pag-ibig at isang persona, sino ang iniibig niya nung wala pang taong nilala? Ano? Wala. Bakit? Isang persona lang eh. At yung isang persona, tama mali? Ay. Ulitin natin. Ano po yung Trinitarian? Diyos. O, sa tayo nagkamali?
Saan tayo nagkamali? Tatanong ko, saan tayo nagkamali doon? Sa isang persona. No, trick question yun mga kapatid. Tinitignan ko lang kung naunawaan natin. Kasi ang Diyos ay hindi po isang. Kung iisang persona siya, wala siyang iniibig. At kung wala siyang iniibig, hindi siya Diyos ng. Nakuha niyo yung point ko. Okay? Kasi kung isang persona lang siya, wala siyang iniibig. Sinabi ni Marvin kanina, iniibig niya sarili niya. Hindi pwede yun. Kasi kailangan nga ng umiibig ng iniibig. Okay? Pero kung siya ay tatlong persona, mga kapatid, ito na yung kagandahan. Siya ay tinawag na Diyos ng pag-ibig at ang kanyang pag-ibig ay eternal na pag-ibig. Bakit? Kasi ang iniibig ng Ama ay ang anak at ang anak, iniibig niya ang kanyang Ama. Meron ng pag-ibig, hindi niya kailangan ng tao na iniibig. Ibig sabihin, siya ay kumpleto na bilang Diyos. Kaya pwede natin siya tawagin na Diyos ng kasi kung iisa lang siya, monotheistic na isa lang persona, hindi siya pwedeng umibig kasi wala siyang iibigin. At kung wala siyang iibigin, hindi siya pwedeng tawagin na Diyos ng pag-ibig. Pero dahil nga siya ay tatlong persona, meron siyang iniibig. Ang kanyang anak, ang anak sa kanyang anak. Mga kapatid. Kaya halaga po ng tatlong persona sa pagiging Diyos. Napakahalaga niyan. Kaya yun ang ating tinatayuan at yun ang ating pinaglalaban, yun ang ating ipinapahayag sa mga kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa? Sigurado kayo mahaba-haba pa to. Sabi niya ang pagkatrinidad po ng Diyos ay eternal. Okay, yung pagka-Trinidad niya, no? Eternal. Pero, yung kapahayagan ng pagiging Trinidad niya, yung progreso. Okay? So, hindi agad-agara na nagpakilala ang Diyos na ako ang tatlong persona. Hindi siya gano'n. Sabihin, meron siyang progreso. No? Ibig sabihin, hindi siya clear sa simula, hindi siya maliwanag sa simula, pero hindi po nangangahulugan noon na sa Trinidad. Okay? Siya ay Trinidad na bago pa tinatag ang sanlibutan, pero inihayag sa atin ng merong progreso paunti-unti. Nakuha natin yung mga kapatid. Sa Old Testament, makikita natin yung mga hints, no? Mga clue. No? Katulad na binanggit kanina ni Marvin, let us. Pero sa pananaw ng mga hindi nila iniisip yung tatlong persona. Naniniwala pa rin sila sa iisang Diyos. Hindi nila iniisip, hindi maliwanag sa kanila, bakit let us ang tinukoy dito? So mga hints yon, no? Or for example, sa Genesis chapter 19 verse 24, kung saan nagbuhos ng asupre ang langitan. Pero nabanggit doon na yung Yahweh, nandito lang sa lupa, at makikita mo, oh, bakit ganun? Nandito siya sa lupa, tapos nagpapahulog siya ng yung sa Sodom and Gomorrah, kung maalala niyo, nagpapahulog siya ng apoy galing sa kalangitan. Bakit ganun? Nandito siya sa lupa, So, pero sa pananaw ng mga Hudyo, isa pa rin ang Diyos. Wala sa kanilang pananaw na mayroong tatlong persona ang Diyos. Pero mababasa natin, meron na palang mga hints doon. At, kaya sa Old Testament po, hindi po natin siya makukuha o madederive yung Trinitarian doctrine sa Old Testament. Okay? Kasi hindi pa clear at that time. May progreso. Kaya nga, ang kabuuan ng kapahayagan ng Trinity ay nung dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi makita natin na si Kristo mismo ang nag-aanyaya na siya ay sambahin ng mga tao. Yung mga ginagawa niya, nakita natin sa Hans, yung mga ginagawa niya, ginagawa lang ng Diyos yun. Yung mga sinasabi niya, ginagawa lang ng Diyos yun. Bakit itong taong ito nagsasabi na siya ay anak ng Diyos? Kaya sinabi doon sa Matthew 28, verse 17, nung nakita nila si Kristo, sila ay sumamba sa Kanya. At ito makikita natin sa kabuuan ng New Testament, no? Katulad ng baptism formula na ginamit ni, tama ba, si Deacon Nilo, no? Sa baptism formula, ang sabi doon, bautismo niyo sila sa pangalan ng anak at ng pero hindi sinabi doon sa mga pangalan
Hindi niya sinabi doon, sinabi niya sa pangalan ng. No? Pag gumagamit tayo ng plural, sabihin, higit sa dalawa, anong ginagamit natin? Di ba? Mga. Pero ang sinabi doon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Isa, pero tatlong pangalan. Sa blessing din, no? sa pagbe-bless ng Panginoon sa 2 Corinthians 13:14, ganun din. Sa baptism ni Jesus Christ, katulad ng binanggit ni Marvin, no? Si Kristo, binabautismuhan, nandun sa lupa. Kausap niya yung Ama, bumaba yung Banal na Espiritu. Okay? Pakita natin doon, sabay-sabay. Magkakaiba sila. Pero alam natin na merong isang Diyos. Sana maramdaman ninyo na maliwanag siya, pero bakit mahirap unawain o pag-aralan? No? Nararamdaman niyo po ba yun, mga kapatid? Maliwanag siya, maliwanag. What? Tama naman. Pero pagka tatanungin tayo, mahirap. Ano, di ba? Naunawaan niyo yung mga kapatid? Parang minsan lumalabas 3 Diyos. Mga ganyan. Pero gusto ko yung application dito. Iba. Ang aplikasyon dito ni Pastor Ramin, no? Pastor Ramin. Sabi niya, difficult doctrines. Aminin natin, difficult doctrine ito. Mahirap. Difficult doctrines like the Trinity are crucially important and practical. Napaka-practical, napaka-important sa ating manampalataya. Pero itong maganda, sabi niya, the difficulty is divinely designed to the lazy and uninterested from those diligently desire God, for He is a reward of such men. Anong sinasabi dito sa Ramin? Na yung pagiging difficult na doctrine ng Trinity, isang disenyo ng Diyos para ma-distinguish natin yung mga taong tamad at walang interes sa salita ng Diyos dun sa mga taong nagdidesire na makilala pa ang Diyos. Okay? Kasi dahil mahirap ito, minsan ang isip ng tao, yan! Paano makatulong sa problema ko yan? Pero sa nananampalataya, mahalaga sa atin at maganda. Bakit? Kasi nakikilala natin yung Diyos na sinasamba natin. Ako, sa mga tamad at sa mga hindi interesado sa mga doktrina, ipinapakita lang nila na hindi nila mahal ang Diyos. Kaya nga isa pang aplikasyon, mahalin natin ang Diyos sa kung sino siya, wag lang yung mga ibinibigay niya. Eh? Baka kasi may magsabi sa atin, pakiko kung kahit 10 persona pa yan. Ang tanong, matutulungan niya ba ako sa problema ko? Kung ganun ang puso mo, ang Diyos mo, problema mo. Ang Diyos mo, sarili mo. Pero sa ating mga mananampalataya, ini-encourage ko kayo mga kapatid. Kahit mahirap, kahit na minsan hirap intindihin, pero doon natin mapapatunayan yung ating pag-ibig sa Diyos. Kasi sinabi niya sa kanyang salita, mahalin mo ang Diyos sa inyong puso ng buong isip. Kasama yun. Kasama ang ating pag-iisip sa pagmamahal sa Diyos, hindi lang damdamin. Kasama ang pag-iisip, kasama yung pag-aaral. Gusto pa nating makilala siya. Ano pang ginawa mo para sa buhay ko? Gusto pa kitang makilala. Kaya kung tamad ka sa pag-aaral ng mga ganitong bagay, ay pinapakita mo lang kung nasaan ang iyong puso. Maliwanag ang sabi ni Kristo, di ba? Kung nasaan ang iyong puso, naramdaman ng inyong kayamanan. Sa ating mananampalataya, ang kayamanan natin, walang iba ang Diyos. Kaya nararapat na ang puso natin na makilala pa yung kayamanan natin. Okay po mga kapatid? Hindi ako galit. Pag-aaral pa rin ito. Ini-encourage ko lang kayo. Kasi sa mga susunod pang linggo, meron tayong pag-aaral. Mag-aral pa tayo. Kilalanin pa natin itong Kristo na nang para sa atin. Okay? So, next po, pag-aaralan natin yung mga issue pa. No? Lalo na next week, medyo nandiyan ang mga Arianism, Monarchianism, lahat ng yan pag-aaralan natin. Parang na yung pangbato, panglaban. May mga katanungan po ba mga kapatid? Kasing haba pa rin po ba nito next week? Baka mas mahaba pa. Tanong po.
Malabo po ba? Okay naman. Okay lang po ba yung ganitong pag-aaral o gusto nyo iba na lang? Hindi, ang balasali kayo. Okay na. Pagpahin natin. Sama niyo ako sa panalangin sa paghahanda nito. Tayo po ay manalangin. Amang dakila, kami po nagpapasalamat sa inyong biyaya. Magpapaalala sa amin kung gaano kahirap unawain ang mga bagay na ito. Tunay, ito ay nagpapatunay sa amin na ito ay hindi sa pamagitan ng tao. Hindi ito inimbento ng mga apostol. Ito ay galing sa inyo. Kaya't nawa, ingatan namin, bigyan nyo kami ng desire, ng interest pa na lumalim ang aming pananampalataya at pagkakila sa aming Panginoong Jesucristo. Tanggalin niyo po sa amin ang katamaran, tanggalin niyo po sa amin ang pagkatakot na mag-aral ng doktrina. Tanggalin niyo po sa amin ang self-pity na iniisip namin hindi namin kayang unawain. Ipaunawa niyo sa amin na tunay nga hindi namin kayang unawain, pero sa inyong biyaya ay mauunawaan namin ang mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami sa mga susunod at lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan, kalalatian ng iyong pangalan. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.